speaking of Harry Roque, na dapat ito po ang unahin. Alam niyo ba mga kababayan, ay ito pa lang si Harry Roque ay may sapat na basis o dahilan para makasuhan. Bakit mo sinabi, GP? Ay, mga kababayan, pakinggan po natin ang sinabi nitong si Attorney Jinky Luestrao. Ano po ang sabi niya? Ay sapat umanong batayan para irekomenda ng House Strike Committee ang pagkasampa ng mga kaukulang reklamo laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque na itinuturong nasa likod ng Polvoron video. Nagbabalita nagsaserbisyo sa Kamara si Pamela Vasquez. Pam! Steve, sinabi ni Representative Jervil Luistro na kung pagbabatayan ng sinumpaang salaysay ni Pebbles Cunanan, isa ang cyber libel sa mga reklamo maaaring ihain laban kay Roque. Cyber libel lang? Yun lang ba yun? The use of internet is trying to make it appear that the president is actually using cocaine when through the testimony of Pebbles Cunanan and the other DOJ and government agencies resources, they certified na ito ay fake at hindi totoo. So for the purpose of filing, I think sobra pa nga sa probable cause yung amount of evidence na nag-gathered na nila. Ikinabahala naman ni Luistro ang paglala ng pagpapakalat ng fake news sa harap ng makabagong teknolohiya. Giit niya kung pati ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan ay nabibiktima ng fake news o manipulated video, ay hindi malabong mangyari ito sa kahit sino. Tama. Samantala, ikinagalak ni Luistro ang dapat merong gumulong na ulo dito. Hindi pwedeng baliwalain ang ganitong bagay. Dapat seryosohin ng pamahalaan ang paghuli dyan kay Harry Roque. Since it was established already, mga kababayan, na talagang ang ginawa ni Harry Roque dito, na siya daw ang may pasimuno, mga kababayan. Pero ako naman, hindi ako naniniwala na si Harry Roque ang pinakapunot dulo ng problemang ito. There is someone behind, or there are people behind Harry Roque. Mga kababayan, hindi yan magagawa ni Harry Roque na kanya lang. Diba remember what Robin Padilla says? Mga ka-GPnatics, kapag inutos ng kanilang boss, ay agad-agad niyang susundin. So I do believe, meron ding taong nasa likod ni Harry Roque by doing such thing. Diba? Oh. Balik bansa ni Vice President Sara Duterte mula sa the Netherlands dahil maharap na nito ang impeachment trial. Malapit na. To be very honest, I appreciate that as a positive action of the Vice President. I interpret that as her willingness to face the impeachment trial. At sabi ko nga, since we have due process, I hope she will take advantage of this opportunity to present her defense, unlike what happened during the investigation of the Good Government Committee. Kaserbisyo mo sa Kamara, Pamela Vasquez. Okay, mga kababayan, ibang topic na yun. No? Pag-usapan natin yung dyan kay Harry Roque na sinasabi nila. Kasi si Congresswoman Luistro, ang binabanggit lamang dito ay more than enough evidence or more than enough, mga kababayan, para magkaroon ng probable cause. Itong si Harry Roque. Kaso libel lang yung nakikita nila. Hindi ba nila pwedeng i-upgrade ito sa sedition? Kasi by doing such thing, mga kababayan, mga ka-GPnatics, ay parang hindi lang ito basta paggawa ng simpleng, sabihin natin ay simpleng problema. Itong problema na ito dahil umabot to sa ibang bansa, 'di ba? Ibang bansa, gumamit pa sila ng ibang mga international vlogger like Maharlika. I do believe meron talaga silang gustong paratingin dito. Hindi lang po ito basta pangkaraniwang kaso ng libel. Hindi ba pwedeng iakyat sa kaso po ng sedition? Kasi dito, although sabihin natin na, mga kababayan, video lamang ito ng pag-i-edit, pagsira sa imahe ng Pangulo. Kaya lang, sa pamamagitan yan, lalo pong nilang ginagalit ang taong bayan at parang pinapaniwala nila na totoo ang kanilang perception, ang kanilang mga opinion at ang kanilang mga statement na si Pangulo ay isa talagang adik. 'Di ba?
sa pagpapakita ng video na yan, lalo lang nilang pinag-aalab ang galit ng taong bayan para magalit po sa administrasyong Marcos na to. So baga, ito ang isang magiging dahilan or isa sa mga pamamaraan nila para, mga kababayan, mag-aklas ang taong bayan. Hindi ba pwedeng i-update nila or i-upgrade nila sa sedition ang bagay na ito? Kasi sila Dado, nagsasalita na sila ng kung ano-ano. 'Di ba? Dahil nung nakita nila ng bidyong ito, sinasabi nila, kita nyo na, maniniwala pa ba kayo sa gobyernong ito na bangag ang presidente, nagpupulburon ang presidente? Bakit hindi nyo gamitin? Sabi niya, armed forces, kayo mga polis, kumilos na kayo. Hindi po ba, mga kababayan? Well, siyempre, sila ang magde-decide nun. Sila rin ang mas nakakaalam. Kaya lang, sabi ko nga, tingnan nila ang posibilidad na i-upgrade ang bagay na to. Kasi sa libel, magkano lang yan eh? 10,000. Mga kababayan, makakalaya na naman si Harry Roque. Kailangan doon tayo sa bagay na itong mga to ay mapipilayan ng gusto. Hindi pwedeng libel lang. Dahil yung libel na yan, ang daming pera ng mga yan eh. Di ba? Pag nakapag-file na naman yan, nakapag-piyansa, mangungulit na naman yan, manggugulo na naman yan. Eh pag sila po ay nakasuhan ng sedition, palagay ko, hindi na basta-basta makakawala to. At may ano tawag dito? May perpetual disqualification pa kapag ganun ang nangyari. Oh. At sana, sabi ko nga, para manahimik ang mga taong to, matakot, dapat mabigyan ng sample. Ang pinakamatindi at pinakamasarap na bigyan ng sample si Harry Roque. Kasi kapag yan ang nabigyan nyo ng sample, sigurado, babait yung mga tao na sumusuporta sa kanila. Oh. Diyos mio, Marimar. Ito naman